Good morning at ngayong araw lalabas na naman tayo. Balik na naman tayo sa dating mission natin pagpunta sa mga beneficiary. Actually kahapon galing na kami kila Herlin, kila Joy Joy, tapos dun sa beneficiary ni Commander kay Nanay. So ngayon labas muna kami, testing ko lang itong microphone natin dito sa kalsada kung okay siya. Kung okay siya pang yung gumagana siya pag yung nagra-rides, pag yung nag-a-under tayo tapos gumagana siya. So testingin lang natin. Yan. Testing. Siguro okay naman siguro yung ganito. Ganitong setup. Medyo mabigat lang sa ulo. Okay na ako. Nagas na ako. So yan, diretso na tayo dun. Dadaan kami sa kanila at may naiwan kaming gamit ni Mark. Naiwan namin yung wallet niya tsaka yung drone. Kasi gusto namin magpalipad doon sa may kila Nanay Isin. Bisitahin namin si Nanay Isin kasi ilang araw tayong wala doon. Medyo mabigat lang yung phone sa helmet. Bumababa yung helmet ko, hindi kagaya pagka yung siguro pag GoPro maliit-liit. Magaan-gaan dito. Okay. At ngayong araw yan, papakita natin yung daan na dinadaanan namin papunta sa mga beneficiary natin. Yan. Ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapagmotor, kaya ngayon lang natin tumayan. Kasi nung madalas na lagi tayo naka 4 wheels, gawa ng maulan. So ngayon, bigyan naman tayo ng init. Yan, kita nyo naman. Oh. Medyo maganda ang panahon. Iba ang panahon ngayon, medyo maganda. Wapo! Tropa ko na nagkakabit ng internet. Radyo. Hindi nakakabit sa tainga ko yung radyo. Tagal pa yan. Hawi mo na ako. Sana all may 1,000. Ibalik na natin? Yung gamot mo, nadala na? Ibalik na ka. Yung gamot, nadala? Hindi ka nainom? Yung gamot sa limot, nakakalimutan yun. So yan. Let's go. Buti maganda-ganda ngayon ang panahon. Ganito lagi yung setup namin pagka pupunta kami sa mga beneficiary. Laging ganito yung setup namin. Lalo pag ganito mainit. Pero pagka yung maulan naman, naka 4 wheels kami. Ha? Naka-stand tayo. Yung napansin. Yan, buti maganda-ganda ang panahon ngayon. Hindi kagaya nung nakaraan. Sobrang ulan.
Ngayon yata kakausapin ni Commander sila Buboy kung ano yung desisyon nila doon. Kasi nagkakaproblema doon. May mga nakakausap din kami na ano. Tapos diretso kami kay Nanay Isin. Mahirap lang dito sa unahan, yung daan dito sa unahan kasi ginagawa yung gilid, so maputik siya. Hindi ko lang alam ngayon kung ano kasi hindi naman umulan, baka hindi naman siya maputik. Yan. Ito yung lugar namin dyan sa Palongga. Lawak ng palayan. Ang dami nagsasaka. May mga masisipag pa rin naman dito, marami pa rin masisipag dito sa bayan ng Kapalongga. Kaya lang, sobra rin talagang dami ng taong naghihirap. Siguro sa kakulangan din ng hanap buhay dito. Kasi iba dito talagang ano lang eh. Iba, sila agad umaasa. Pag gantong malakas ang dagat, wala na silang hanap buhay. Walang alternative na pwedeng pagkakitaan, talagang sa dagat lang. Ito naman mga nandito nagsasaka, yan lang, pag may sasakahin, pag ganyan, tanim ng palay, kaso ang tagal din. Pag-aantay sila ng anihan, ilang buwan din bago maging pera yung pinagtrabahuhan nila. Ito yung maputik na ginagawa. Buti nga ngayon, wala na siyang ano kasi hindi naman umulan. Yung mga nakaraan dito, putik yan ito. Kita niya naman. Sobrang ano. Ito dati may tinutulungan si Marcos dito. Yan yung bahay nila. Oh. Yan yung isang ano, bulag na nagkukupra. Magaling pa siyang magpalaw ng nyug kahit na bulag. Kabisado lang daw niya kung ano yung ano, pag kinakapa niya kung saan yung ano yung tilos na pinagpapalawan. So, yun. Kahit paano kapagpanaw siya. Pero hindi ganun kabilis kasi siyempre nga ganun bulag. Kaso wala na siya, nagpakamatay nung ano, iniwan siya nung asawa. Nagkaasawa siya, yung asawa niya may mga anak na. Tapos iniwan nung asawa, yun. Nagpakamatay. Kawawa naman. Sabi nga ni Mike, kung naabutan niya, nung ano, kung nabalikan niya agad itong, ano kasi kinabukasan sila dapat pupunta eh. Kaso yun, nabalitaan ni Marcos na, yun nga, nagpakamatay na. Pero kung abot ni Marcos, siguro napayuhan pa. Baka hindi nangyari yung ganun. Hindi niya ginawa yung kasalanan na wakasan yung buhay niya. Yan. So yan, samahan niyo muna kami dito para lang tayo nagagala. Papunta sa mga beneficiary namin. Papunta tayo ngayon kay Nanay Ising saka kay Buboy. Baka hatid muna namin si Commander kila Buboy bago kami pupunta kay Nanay Ising. Ganun naman lagi yung setup namin. Inarid muna namin si Commander para makapag-vlog siya doon. Habang nag-vlog siya doon, so diretso kami kay Nanay Ising. Para matapos man kami pareha, sabay lang matapos. Tapos diretso na tayo sa ibang beneficiary pa.
Minsan, yung mga pinupuntahan kami na nagpapalit kami ng tulong na off-cam na hindi na namin binibidyohan kasi minsan yung mga ganun, may kailangan kami dalahin sa mga beneficiary natin. Yung mga nasabi kami na dadalhin doon, yun, minsan hindi na namin binibidyohan kasi alangan yung oras na, saka hindi naman lagi, hindi naman kailangan lahat, lagi makuha na natin ng video. Katulad doon kay Nanay Nonay, minsan-minsan, madalas ako inutusan ni Mike pupunta doon, magdadala ng kung ano man yung kailangan niya doon na wala namang video. So, yun lang magiging setup natin. Ito, yung malubak na daan. Grabe. Lalo pag maulan dito. Buti nga po kahit paano doon na semento na sa dinaanan na yun. Kasi dati, ganito rin po yun. Ganito lahat yan simula doon sa unahan na yun. Hanggang dito. Yan. Kawawa na naman ang service natin sa ganito. Yan, resort. Mga ganun ng paliguan dyan. Dito pwede. Kasi baba na yan. Paliguan yan, saka dyan sa kabila. O kaya sa ilalim nitong tulay na ito. Pwedeng maligo dyan, pwedeng maglaba. Marami naglalaba dito tuwing Sabado Linggo. Lalo sa ngayon may pasok na. Pero nung bakasyon, laging puno yung ilog na yan. Marami laging naliligo. Gawa ng, siyempre wala namang pumpasok. Bakasyon naman. Nandiyan lang sila. Family bonding. May naglalaba, may nagluluto, may naliligo, may nagde-date. Halos lahat na, nandiyan. Kaya nga po hindi ako napunta dyan. Naiingit lang pag may nagde-date. Ay, aso. Kalaban. Pang ilang barangay na to? Pangatlo. Paapat na barangay na to bago makarating kila Buboy. Ilang barangay dinadaanan namin para makarating sa kanila. Yan, mga estudyante may pasok na. Para lang tayo dito nagagala. Pagdating sa beneficiary yan, doon na. May stress, may masaya, halo-halo kung anong maaabutan natin sa mga beneficiary natin. Ganun yung naging setup namin. Kila Joy lang kami nakakaranas ng halos lagi pagpupunta namin. Masaya yung nagiging setup kasi masaya yung dalawa. Pero sa ibang yan, puro lungkot. Kila Buboy na mas madalas yung stress. Kaya doon sa ibang beneficiary namin na puro ka-stressan yung pero sa amin okay lang. Kasi kaya naman tayo nandun para kahit pa paano maayos, matulungan kung ano man nagiging problema nila doon. Mapayuhan, mabigyan ng kung ano man yung kailangan nila, kung bakit nagkakaganon, kung bakit nagkakaproblema. Ayan. Motovlog muna tayo sa ngayon.
At ito naman yung ano kasi, siyempre, mga sila yung nag-handle doon kaya dito tayo behind the scene tayo sa mga papunta namin doon, kung ano yung mga ginagawa namin na off-cam, kung ano yung mga inaan namin pag wala doon sa vlog nila ako man doon. Nga lang, pasensya nyo na at walang suot na helmet yung dalawa ngayon. Mabagal lang naman yung takbo namin, kita nyo naman. Pa-20 yung takbo natin. Pero pag kami naka-helmet yun, okay naman yung panahon. Hindi naman siya gano'n kainit, hindi naman gano'n kano, kaya sakto lang yung gatong takbo. Medyo malapit na naman tayo itong Kilabuboy. Isang barangay na lang. Ha? Wow! Yan. Bili mo ng tubig. Wow! Yan, nakabili na tayong tubig. Diretso na ulit tayo. Kasi medyo mainit. Kailangan lagi may baon tubig. Wala na sila. Iniwan na tayo. Ay, so unahan. Nagsiset up ako kanina itong camera kaya medyo naiwan tayo. Pero habol na lang tayo. Yan, pasensya na kayo at medyo magalaw lang yung camera natin. Wala kasing stabilizer yung cellphone ko. Kaya ini-stabilize ko lang siya sa sa pang-edit lang. Doon ko lang siya ini-stabilize para kahit paano maboss-bossan yung paggalaw ng camera. Ayan yung susunod pag nakapag-upgrade tayo ng cellphone ng camera. Hindi na masyadong magalaw yung mga gantong setup na pag gantong nagbumotor tayo. Hindi na siya yung magalaw kasi pagka gantong magalaw masakit sa mata panoorin. Kaya kailangan stabilize talaga sa hindi pwedeng hindi. Kailangan naka-stabilizer sa application. Kahit nga minsan yung ibang nag-i-edit pagka may stabilizer na yung cellphone nila. Tapos i-stabilize pa ulit sa application para na sa ganun mas siya, mas stable. Walang masyadong galaw yung camera. So, Commander, daming bag. Wala, hindi ko suot yung radyo natin eh. Parang na-radyo natin sila Pero dito naman, dala naman namin lagi yung radyo natin, yung walkie-talkie. Kasi pagkaganto pag may time na magkahiwalay kami, medyo hindi naman ganun kalayuan, may communication pa rin kami. Mahirap kasi dito sa pag wala akong ganung walkie-talkie. Walang signal. Pag walang signal, yun, nahihirapan kaming kumontak kung nasaan ang isa't isa sa amin. Hindi na namin makontak. Kaya salamat talaga doon sa walkie-talkie. Malaking bagay yun sa amin. Hindi na namin problema yung pag medyo magkalayo kami, naiwan ako dito minsan, nauna na sila mararadyohan agad kung nangyari. Kasi madalas, nung nakaraan, ilang beses tayo nasiraan ng nakakalampas na silang sobrang layo na. Sobrang layo na nila. Ilang beses ako nasiraan ng motor dito sa daan na ito. Nung naubusan ako ng gasolina,
Yan, nahirapan tayo kontakin na patigilin muna sila. Nagbubusina naman ako, kaya lang pag naka-helmet kami, hindi na halos marinig ang busina. Kaya talagang kailangan, walkie-talkie. Radyo talaga dapat para kung gano'n, naubusan ako ng gasolina, nauna na sila. Isang tawag ko lang, pwede na tayong balikan. Kaya naman, kung sila naman nagka-problema, kung sila nasa hulihan, ako naman nasa unahan. Yun. Isang radyo lang din. Kaya nung mga nauna, wala. Kaya try namin tumawag sa wala naman po signal dito kahit pang call lang yung sa kung text, wala rin. Lalo na ang messenger, wala lalo dito. Yan, dito na tayo kila Buboy. Ito yung daan na na semento na. Dating madalas na aksidente ng mga tao. Ngayon okay na. Ito na lang yung kaunti na yan. Grab. Nakakamiss din magmotor. Ilang araw kami naka 4 wheels pagpupunta sa mga beneficiary gawa ng ulan. Mahirap naman magmumotor kami kahit pa nakakaputi kasi yung mga gamit namin babasa, yung camera. Saka yun, iniwasan din natin magkasakit kasi pag tayo nagkasakit nga, mahirap. Kawawa mga beneficiary natin na hindi natin napupuntahan. Kaya kailangan ingat din kami. Iwas sa sakit. Ito, madalas kami may baon tubig. Minsan may baon na gamot. Makaramdam ng kaunti. Inom agad ang gamot. Sa ganun, hindi na tumuloy. Lalo't ganito pa bago-bago ang panahon sa amin. Madalas ganyan yung pinagsisimula ng sakit, yung pabago-bagong panahon. Yan ang inuumpisa ng lagnat. Maulanan ka, may initan. Yan na yan. Rock 3. Dito lang kila Buboy sa may baba dyan. Hindi ko alam kung nagtinda sila ngayon. Kasi balita namin ilang araw silang dyan nagtitinda. Hindi namin alam kung anong rason. Kaya kami nandito kami ngayon. Magagaling natin ang Quezon. Doon tayo dito. Para malaman natin kung anong rason dito. Si Nanay Marvic. Walay paninda. Camera mo. At yan, kakatapos lang namin doon kila Buboy, tapos galing na rin kami doon kila Nanay Isin. At nagpe-prepare namin para pabalik doon, at kung may madaanan pa tayo may ibang beneficiary natin, dadaan tayo doon sa mga may mga iaabot tayo na siguro hindi na kailangan video, may mga paabutan tayo ng tulong na mga kailangan din nila. At yan, pauwi na rin kami. Yung dalawa. Yeah! Parang saya-saya naman ni Commander. Siyempre. Ganyan pa si Commander pagka walang camera. Kala po yung kasaw, kala mo yung bakla. Para kasi sila doon. Pag may camera po yan, kala mo yung kala mo yung masungit. Masungit yan pag may camera, pero tingnan mo nun. Pag kami magkakasama, wala pong sungit yan, lalo pag nakasama nyo yan. Hindi pa yung masungit. Lalo na masungit. So yan, pupunta muna kami at pabalik na rin kami.
Siguro daan na lang namin yung ibang beneficiary dyan kung may madaanan kami na lapit dito sa papunta dito. Yun, kita-kita lang po ulit sa vlog natin. Muli, Rans TV, sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel. At yan, ang Team Marcos. Umuwi ka dun! Tayo! Mamaya! So yan, mag-ingat po kayo palagi. God bless.